Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Huwebes, ika-6 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. O bago natin pag-usapan, etong si Anjo Iliana, pag-usapan muna natin etong si Kong Miao Miao. Sinupalpal siya ni OG Diaz. Kasi meron post etong si Kiko Barsaga, si Kong Miao Miao. Ito pong 4th District Representative, yan po sa Dasmariñas, Cavite. Sabi niya, walang mamamatay sa Cebu kung walang ninakaw si Marcos. Corruption kills our citizen. Ayun yung sabi ni Kong Miao Miao. Ayan naman ay sinupalpal ni OG Diaz. Kasi ayon din kay Governor Pam Baricuatro ng Cebu. Yung pong flood control projects ay mga ghost projects at yung mga substandard na flood control projects ay nagsimula po noong 2019. 2019. Sino ba nakaupo noong 2019? Di ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Si Pangulong Bongbong Marcos ay umupo bilang presidente ng Pilipinas noong 2022. So mali. Mali ang sinabi ni Kong Miao Miao, ni Kiko Barsaga. Kasi sabi niya, walang mamamatay sa Cebu kung walang ninakaw si Marcos. Wala pa si Presidente Marcos noong 2019. Na kung saan, doon po nangyari yung ghost flood control projects diyan po sa Cebu. At yung mga substandard flood control projects diyan sa Cebu. 2019. So dito kay Kong Miao Miao, kay Congressman Kiko Barsaga, sir, susunod medyo check din tayo. Medyo check din po tayo ng data. Okay naman po yung ginagawa ninyo na pupunahin natin ang mga mali sa gobyerno. Pero siguraduhin naman po natin na tama yung ating sinasabi. Katulad yan, ano nangyari? Di na supalpal kayo ni OG Diaz. Kasi nga, mali nga eh. Kasi sinabi mo si Marcos. Wala dapat problema sa Cebu, walang mamamatay kung walang ninakaw si Marcos. 2019 nagkanakawan diyan sa Cebu. 2019 nagkaroon ng mga sabuatan para magka-kickback yung mga politiko at mga opisyales ng DPWH. 2019. Wala pa si Presidente Marcos niyan, Sir Kiko. Kong Miao Miao. Di mali. Di mali po kayo. Di ba? Ito naman si Kiko Barsaga. Minsan, tama naman yung mga sinasabi. Pero this time, mali sir eh. Mali eh. Mali yung yung inyong nakuha data. Wala pa po si Presidente Marcos nung nagkaroon ng nakawan. Nung nagkaroon ng korupsyon diyan sa Cebu. Kasi nga 2019 eh. Sabi ni OG Diaz, showbiz vlogger, 2019 daw nag-start Congressman Kiko Barsaga. Ayon kay Cebu Governor Baricuatro, 2022 umupo si BBM. Susunod, tanong-tanong muna sir. Congressman Kiko Barsaga. Tanong-tanong muna. Para hindi po tayo nababara at nasusupalpal ng ilan sa mga katulad ni OG. Nasupalpal kayo ni OG. Kasi naman, pamali-mali naman eh. Di ba? So yan mga kababayan, nasupalpal po. Etong si Congressman Kiko Barsaga, si Congressman Miao Miao ni OG Diaz dahil sa mali na statement. Hindi po 2022 nangyari ang nakawan, ang korupsyon. 2019 pa po. At noong 2019, hindi pa po si Marcos nakaupo. Si Duterte pa po. Congressman Kiko Barsaga, for your information. Pagalitan mo sir yung mga staff mo na nagbigay sa'yo ng maling impormasyon. Okay, so ito mga kababayan, dako na tayo dito sa isa pang tulongges. Ito. Kapal na mukha nito. Ito po sa ating screen, si Senator Anjo Iliana.
Kapal na mukha. Grabe. Hindi ko alam kung saan na kumukuha ito ng lakas ng loob at tibay ng sikmura. Doon sa mga sinasabi niya, mga kababayan. Grabe, oh, grabe. Oh, ito, tingnan muna natin. Oh, sabi niya na willing siya at gusto niya na tumakbo bilang senador sa 2028 elections. Sabi niya na yung kanyang mga followers ay urging, ano ba urging sa Tagalog? Ay pinipilit siya. O ano ba urging sa Tagalog? Kalimutan ko. Hinihimok. Yon. Hinihimok daw siya ng kanyang mga followers tumakbo bilang senator sa darating na eleksyon. I-check mo muna, Anjo. Baka niloloko ka lang ng mga followers mo. Baka naman mga trolls yung mga followers mo, i-check mo. Yung mga, tingnan mo yung mga nila, mga profile, baka naman mga trolls lang yan. Ang dami pa naman nagkalat na trolls na DDS. Di ba sinabi mo, ikaw ay DDS? Sinusuporta mo si Sara Duterte? So, syempre, kapag ikaw ay nag-declare na ikaw ay DDS at susuporta mo si Sara Duterte, di lahat ng mga trolls papasok at sasama, manonood sa'yo. At lahat ng sasabihin mo ay pupurihin nila. Lahat ng sasabihin mo, papalakpakan nila kahit mali-mali, kahit nakakatawa. Ayan po ang mga DDS. Ayan po ang mga DDS trolls. Wala silang pakialam kung meron kang kredibilidad. Kung ikaw ay merong kakayanan, wala silang pakialam. Basta kinokontra mo si Marcos, tuwan-tuwa sila sa'yo. Ganyan ang mga didilis. Kaya yung mga nagsasabi na ikaw ay tumakbo, i-check mo. Check mo muna. Baka naman mga trolls yan. At inuuto ka lang. Naniniwala ka naman dyan. Inuuto ka lang ng mga trolls. Ito sabi niya, tindi na ito eh. Kapag nanalo akong senador, diyan pa lang, wala na eh. Kapag nanalo akong senador, paano ka mananalong senador? Vice Mayor nga, hindi ka nanalo eh. Tumakbo itong tumakbo nga Vice Mayor sa Calamba, Laguna. Alam nyo ba ang boto niya? Lampas lang 10,000 eh. Yung kalaban niya, libo-libo, 100,000 plus. Tapos siya, yung butal nga lang, hindi niya natalo eh. Nung kalaban niya, yung butal, hindi niya nalampasan. Tapos, ang kapal na mukha, sasabihin niya, kapag ako ay nanalong senador, kapal ang face. Taas ng pangarap na ito ni Anjo Iliana. Sige, tuloy natin. Baka masaya sa niya sa ginagawa niya. Tuloy natin. Kapag nanalo akong senador, mababawasan ang isang magnanakaw. Madadagdagan ngayon ng isang honest na senador kung sakaling manalo ako. Wow! Honest? Honest talaga, Anjo Iliana? Honest talaga? O mababawasan daw ng isang magnanakaw. Pero madadagdagan ng isang traidor. Mababawasan ng isang magnanakaw, pero madadagdagan ng traidor. Kasi traidor ka eh. Sino sa tingin mo, Anjo Iliana, ang sasama sa'yo kung ang ugali mo ay nanlalaglag ka ng kasama? Sino sasama sa'yo? Sige nga, yung kasama mo nga na tinulungan ka ng matagal na panahon, nilalaglag mo. O kapag hindi napagbigyan, hindi ka napautang, hindi na ibigay yung gusto mo, yung inihiling mo, ang gagawin mo, ilalaglag mo. Walang sasama sa'yo. Walang kukuha sa'yo. Baka agawan mo pa si Sara Duterte.
Diba? Sabi niya, nananawagan siya kay Sara Duterte na tanggapin siya bilang sa lineup ng mga senador ni Sara Duterte sa 2028. Sa tingin ko, hindi tatanggapin to eh. Dahil baka ilaglag na ito si Sara Duterte. Pati yung mga kasama niya, ilaglag niya eh. Kasi ito pag bumaliktad, pwedeng bumaliktad, kapag hindi nga nabigay yung gusto niya, hindi niya napagbigyan, ilalaglag kayo, delikadong kasama to. Mababawasan daw magnanakaw. Madadagdagan naman ng traidor. Patay tayo dyan. At madadagdagan ngayon ng isang honest na senador. Honest daw siya. Honest daw siya. Sabi niya, mga kababayan, eto raw si kasi eto nangutang to kay Willie Revillame, si Nanay Christy ng ang nagbulgar. Kasi si Nanay Christy ang naging daan para makautang si Anjo Iliana kay Willie Revillame. Okay, so ngayon, hindi nagbabayad ito tulongges na to. Sabi nga ni Nanay Christy, bago mo tirahin si Tito Sen, bayaran mo muna ang utang mo. Kapal na mukha mo. Ngayon, sabi ni Anjo Iliana, hindi naman daw siya pinagbabayad ni Willie Revillame. Hindi daw siya sinisingil. Ayaw daw siya pagbayarin. Ngayon, mismo, si Nanay Christy nagsabi sa akin, Nay Christy, sabihin ko na, ibulgar ko na. Sinabi mo sa akin. Si Nanay Christy mismo nagsabi, na hindi totoo yung sinasabi niya na hindi siya pinagbabayad ni Willie Revillame. Kasi tinatanong daw ni Willie Revillame si Nanay Christy Fermin kung kailan magbabayad si Anjo Iliana. Nahihiya lang siguro magsabi kay Anjo. Pero bilang daan o bilang way para makautang ka, syempre, ang tinatanong ngayon ni Willie Revillame ay etong si Nanay Christy, kailan ba magbabayad ito si Anjo Iliana doon sa inutang niya? Pero mo, naging tawag dito, co-maker. para tuloy si Nanay Christy pa napahamak eh. Dahil siya yung naging co-maker mo. Siya pa yung naging ano ba tawag doon? Co-maker ba yun? Yung ikaw yung humarap doon sa tao para pautangin ka? Eto hindi nagbabayad. Sinisingil ngayon si Nanay Christy, tinatanong kailan magbabayad dito si Anjo. So hindi totoo na sinasabi ni Anjo Iliana na hindi siya pinagbabayad. Kasi nga, yun nga, mismo si Nanay Christy nagsabi sa akin, Nak, hindi totoo yan, sinungaling yan. Kasi tinatanong ako ni Willie Revillame, kung kailan magbabayad dito si Anjo Iliana. Tapos sasabihin mo, honest ka? Kapal na mukha mo. Honest ka? Alam ko, yung hindi nagbabayad ng unang utang, parang magnanakaw na rin yan eh. Diba? Magkano yun, magpipinsan yan eh. Yung magnanakaw, yung sinungaling, hindi nagbabayad ng utang, magkakamag-anak yan eh. So, isa lang ang ng bitukan ng mga yan eh. Di ba? Tapos sasabihin mo, honest ka? Magiging honest ka na senador? Wow. Kakapal ng face mo. Ang tibay ng sikmura mo, Brad. Ito mga kababayan, yung post na ito ay nakakuha po ng 12,000 reactions. Ayan mga kababayan. At 12,000 po ang reactions, 10,000 po ang natatawa lang dito kay Anjo Iliana. At 929 yung galit. Meron pong nag-thumbs up naman na mga didilis. 1,900. pero karamihan po mga kababayan, 10,000. Isama na natin yung galit. 10,000, 11,000. Pinagtatawanan lang at galit dito kay Anjo Iliana. Tingnan mo, Anjo Iliana. Ngayon pa lang nakikita na wala kang pag-asa. At yung sinasabi mo na mababawasan na magnanakaw, pinsan niya nung di nagbabayad ng utang. Kung honest ka, huwag ka magsisinungaling.
Sinisingil ka, ayaw mo lang talaga magbayad. Sabihin mo pa, hindi ka pinagbabayad. Sabi sa akin ni Nanay Christy, oh. Tumatawag sa kanya, kailan ka magbabayad? Hindi ka lang sinisingil. Kasi nahihiya naman yung tao kasi meron po nangungutang, pag siningil mo, siya pa yung galit. Di ba? Minsan may mga nangungutang sa atin. Oh. Sir, pautang naman, no? Yeah, kailangan ko lang eh. Pag-tuition lang. Sabay pinautang ngayon. Tapos yung dumating na yung araw ng pangako na bayaran. Wala na, nagkalimutan na. Nilista pala doon sa tubig, mga kababayan, yung utang. O ngayon, siyempre, isa hindi na makasingil. Kasi nahihiya. Tapos, siguro siya pa yung galit kapag sinisingil. Eto ba? Ganito ba? Ang gusto nyo maging senador? Nako. Magpapayaman lang to, sigurado. Lalong-lalo na, ganito yung kanyang sitwasyon na hindi lang napagbigyan. Sabi nga ni ni Boss Joey sabi niya, mahirap din tumulong. Kasi kapag tinulungan mo isang beses, pangalawang beses, at pangatlong beses, hindi mo natulungan, mabubura na yung ginawa mong kabutihan nung una at pangalawang beses. Lalabas pa, masama ka. Dahil hindi ka tumutulong. Pero nakatulong ka na ilang beses. Kaya nakakatakot po yung mga ganitong klaseng tao. Kaya kung tayo tutulong, siguraduhin natin na siguro isang beses, okay na yun. Pero pangalawa, pangatlo, tingnan nyo na. Kasi baka nilolo ko na kayo. Tapos pag siningil nyo, galit pa. Kayo pa, babagsakan ng telepono. Nako. Patay tayo dyan. Bilang pagtatapos, magbasa ka lang tayo ng ilang mga komento ng ating mga kababayan. Ito na, kung honest ka, dapat accredited yung school nyo dati. Doon pa lang, wala na. PTA President, baka di ka pa nga manalo, ha ha ha. Parents Teacher Association, PTA na nga lang, baka hindi ka pa rin manalo. Haha, baka Tano, di ka pa ma-appoint. Grabe naman kayo. Siguro naman, naging konsyal yan eh. Siguro naman, barangay Tanod siguro, mapagbibigyan niya. Diba? Kaya kuda, may balak pala. Isa pa itong aspiring flood control candidate. Diyos mio, isa ka pa. Baliw ka na. Ayan, baliw ka na. Ayan. Halos lahat mga kababayan. In your dreams, may ambition pala. Kahit tanod, di ka nga pwede, barangay Tanod, pwede ka, magtanod ka na lang. Nako, manigas ka. Comedian ka ba? So, Sanjo, magkapitan ka muna. Hindi ang comedy movie. Baka isa ka pa sa kanila. Aga mangampanya. Ayan, best joke mo to, Anjo. Ang sabi, mambubola. Tell it to the Marines. Ayan mga kababayan. Dito pa lang, Anjo, tingnan mo na yung mga komento. Pinagtatawanan ka lang ng taong bayan. Pinagtatawanan ka ng mga netizens. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Hindi ka naawa sa sarili mo dyan sa mga sinasabi mo? Takbong senator. Sa Calamba, Laguna nga, durog na durog ka. Vice Mayor, durog na durog ka. Hindi mo pa nga nalampasan yung yung butal nung boto nung doon sa incumbent Vice Mayor. Ibig sabihin wala kang dating. Alam mo ka na lang mag DDS vlogger ka na lang. Total DDS ka naman Mag DDS vlogger ka na lang, sama ka doon sa Borateros. Sama ka sa kanila. Siguro kahit pa paano kikita ka, tapos magpaturo ka doon kay kay Jay Gibara ng mangi-scam. Kumita pa kayo. Okay, so ayan lang po muna mga kababayan ang ating update. Ito pong si Congressman Kiko Barsaga, si Kong Miao Miao ay sinupalpal po ni OG Diaz. Dahil dinadamay si Presidente Marcos niya sa nangyari sa Cebu, noong mga panahon na nagkaroon ng korupsyon at nakawan dyan po sa Cebu, ay wala pa po si Presidente Bongbong Marcos.
nangyari po ang mga flood control anomalies dyan po sa Cebu noong 2019 na kung saan ang nakaupo ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, wow mali. Wow mali. Si Kiko Barsaga, si Kong Miao Miao. At ito naman, si Anjo Iliana, sir, yung pangarap mo masyado mataas. Medyo bawas-bawasan mo muna yung pag inom ng coke. Baka nasosobrang ka na at parang iba na yung tumatakbo sa isip mo. At saka hinay-hinay lang muna, sir. Sa mga sinasabi mo. Si parang nangangarap ka ng gising eh. Ewan ko rito. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.